All the time? God is so good. Sarap mag-worship sa Panginoon. Alam niyo po ba kapatid, ngayong umaga na to, are you excited sa presensya ng Panginoon? Sa salita ng Diyos. Pwede mo batiin mo yung kapitbahay mo, salamat kapatid nandito ka. Thank you, you're here. Alam mo, may mga tao dumating sa buhay natin, bahagi sila ng storya ng papuri natin sa Diyos. Ngayong umaga na to, gusto ko ibalik ang papuri sa Panginoon. At bago lahat, basahin po natin yung ating declaration of faith. Sabi, tabay-tabay tayo. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper in the path of godliness. It will sense I may be complete and equipped to every good work to serve man and to glorify God. Sige, makupo na po tayo. At magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi po nakakilala sa akin. Ako po si Brother Arnel from Taichung. Ngayon po ako nasa Holy na nakatira. To God be the glory. Excited po ako. Alam ko ang Panginoon ay sumasa atin. At laging nasa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nga po kung may hiling ka, karapat-dapat nang ibalik mo the best na papuri talaga sa Panginoon. Amen po ba? Excited. Sarap ng papuri. Alam mo, sarap ng namin pag kinakanta mo Tagalog. Alam mo yun? Nakakamiss yung ano. Pag alam mo yung papuri mo sa Panginoon, may alam ko may ibang tao dito, pumunta dito, Lord, ba't ako magsisimba? Ba't ka kayo magsimba? Lord, pero di ko alam, pero handa ako para sa'yo. Alam mo kapatid, magkaroon ka lang ng handa sa puso sa Panginoon. Di mo alam ang paano galaw ng Diyos sa buhay mo. E marahil ikaw ay pagod na sa trabaho. Dito ayaw na, sumuko na, pagod na sa iba-ibang darot ng buhay. Pero kapatid, dinala ka ni Lord sa struggle, kaya nandito ka. And ngayong umaga na ito, pag-uusapan po natin, it's about embracing our identity in Christ. Ito po hindi para lang sa mga matatagal na Kristiyano. Ito po ay para lang sa mga bago at patuloy na humahakbang para sundin o tuparin ang pagkatawag ng Panginoon. Ngayon po umaga na ito, dalawa lang mga kausap ko dito. Yung nakakilala sa Panginoon, yung kinikilala pa lang ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung ikaw po'y bago, at sa tingin mo, ang dami na parang iba ng buhay mo, hindi ko na hindi kapatid, pare-pare po tayo inaayos lang ng Diyos. Kaya ang sarap dahil balang araw tatayo ka dito, yung kinakaya mo ikwento, ikinikwento mo. Kaya sa simbahan, ang sarap kaya pag-usapan kung anong dumi natin dati. Kasi ang sarap natin tingnan kung paano tayo nilinis ni Lord. Kaya kung sukat alakalain mga kapatid, kung ikay nahiya sa mini-story ng buhay mo, kapatid mo, kung kahiya yan, pag ang Diyos gumalaw, yung glory sa Kanya. Amen po ba? Ngayong umaga na to, our theme or passage natin, makita natin doon sa 2 Corinthians. But ito, ano ang tunay na pagbabago? Kasi po sa atin po bilang Kristiyano, marahil may ibang tao, kilala ka nung anong buhay mo. Pero tutusin, may mga tao na nakakilala sa'yo. Marahil ikaw yan, pero hindi na ikaw yan. Ano ibig ko sabihin? Kasi marahil nakikita nila yung scars ng nakaraan mo, pero nung binigay mo sa Panginoon, hindi na ikaw yan. Nagigets niyo ako sinabi ko? In a layman's term. Pag sinabi nila, di ba ikaw ka dati? Hindi na ako yun. Pinabago ako ng Panginoon. And I bring all the glory for the Lord. Alam mo, ang napakasarap sa bilang isang Kristiyano, alam mo, ano nadadagdag sa atin habang sumusunod siya sa Panginoon? Hindi lang po yung magandang ginagawa ng Lord, kundi ang testimony ng buhay natin. Ano bang ginawa ng Lord sa iyo ng nakaraan? Marahil nung nakaraang taon, talagang it's been a rough road and a rough life. But God is good. Hanggang ngayon inaahaw ka ng Panginoon. Kaya kung tutusin nga po sa ating buhay Kristiyano, ang sarap ikwento yung kabutihan ng Lord every year ang ginawa ng Diyos sa iyo. Marahil hindi na may mga panalangin na hindi pa na nangyari. Pero may mga panalangin naman na di mo in-expect na dumating. At dapat maging grateful po tayo. At lagi na sabihin, glory to God. Lord, salamat. Lord, excited ako. Kaya ano yung pagbabago bilang isang Kristiyano?
linggo-linggo, araw-araw, yung testimony mo ng Panginoon sa buhay mo, mas angat kaysa sa buhay mo. Nakikita kasi ni Lord na ikaw ay ready sumunod sa Kanya. Kaya sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kaya nga po pag-uusapan po natin dito, bilang isang mananampalataya, na kayong binasa ko ng 2 Corinthians, hindi ko lang nailagay dyan, sa chapter 3, verse 18, sabi ko ulitin ko lang, and we all who will unveil faces contemplate the Lord's glory. Ang ibig ko sabihin ganito, pag nakikita yung katabi mo, nakikita yung glory ni Lord. Amen po ba? Pakitingin nga kung nakikita yung glory ni Lord. At kung hindi mo pa nakikita, huwag mo sabihin ano, ikaw mas maangat ka. Hintayin mo lang, may kwento yan. Hindi ko po sinasabi dito na walang pagkatawag ang iba o hindi tinawag. Marahil hindi pa. Kasi hindi ko sinabi hindi ka tinawag ni Lord. O wala kang kwento. Meron kang kwento. Pag nagkaroon ka ng kwento, ibinigay mo sa Lord, may kwenta ka. Nai-get siya ako? Kaya po, pag nandito sa loob ng simbahan, excited ako marinig ng mga testimonies na gaano ginawlaw ni Lord ang buhay nila. Nakakaiba. And sabi dito, are being transformed into His image and ever-increasing glory. Alam niyo po ba, to be a Christ-like, hindi po ito, kunyari, nakakilala ka ngayon, natapos mo yung 4G, next week pastor ka na. Hindi po ganun. Walang shortcut. Dadaan ka muna sa discipleship, dadaan ka muna sa character development, dadaan ka muna, titesting ka ni Lord sa physical, mental, lalo sa spare, ititesting ka. Kaya ako po, ganito ibig ko sabihin, ang lahat po ng buhay ng Kristiyano po, ay dumadaan sa proseso na inaayos ng Panginoon. At kung inaayos ka rin ng Lord, at nahihirapan ka sa pag-aayos na yun, kapatid, magtapat ka. Kasi yan ang magiging message mo. Yung mess mo, it will become your message. Your testing, it will become your testimony. That's the glory of God goes. Kaya po, meron po yung illustration dito. It's about, sabi ko nga dito kanina, being transformed. Katulad po ng isang pupa, isang butterfly, may proseso po siya. Kailan po tayo may proseso? Hindi ka porket nakarinig ka ngayon ng salita ng Panginoon, dumikit ka lang sa pastor, next week assistant pastor ka na. O kaya natapos mo isang discipleship training, hindi po. May kanya-kanya po chapter tayo ng buhay. Kapatid, ito po ibig ko sabihin. Katulad po, may example ako ng istorya dito. May isang bata, may experiment po kasi na ginawa. Ang isang bata, nakita niya yung pupa. Yung nakita yung pupa, sabi ng tatay niya, anak, pag lumabas to sa pupa, magiging butterfly yan. Alam mo yung bata, nainip. Ang ginawa niya, ginupit yung pupa. Nainip siya. So pag naggupit niya ng pupa, ngayon, bumagsak yung butterfly, nagtaka ang bata, bakit walang kulay? Dapat walang kulay at unti-unting namatay yung butterfly. Kasi sabi ng tatay, anak, alam mo kasi, itong uod na to, kailangan mag-hibernate to sa pupa. At yung struggle na yun, kailangan niyang magkaroon kasi yung struggle doon na didevelop yung kulay ng pakpak niya. At hindi siya magiging fulfilled butterfly hanggat hindi niya nadadaanan yung proseso. Kapatid, ito yung storya niyan. Kung may struggle ka sa buhay mo, magtawad ka lang sa Panginoon. Ibig sabihin, di pa tapos yung storya mo. Lahat po tayo may pinagdaanan. Maramang may struggle ka sa bawat buhay ng ganito, bumabagsak ka pa rin dyan, di ka pa rin na dyan. Pero kapatid, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, habang naglilingkod ka, nagtatapat ka sa Panginoon, inaayos ka ng Diyos. Lahat po tayo inaayos ng Panginoon. Kaya hindi ko pwede sabihin sa inyo, ay, tagal ko ng Christian, naku, ewan ko lang, hindi po, ganun. Mas excited nga ako sa buhay na binabago ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Kaya kung naging struggle kasi isang bagay, kapatid, ibigay mo sa Panginoon at hayaan mo ang Diyos na magkwento sa iyo.
hayaan mo ang Diyos na magtayo sa'yo. Alam mo, ibig sabihin ng metamorphosis o transform, it is a profound change in the form of one stage to the next. And in the life history of an organism, di ba? A pupa from the pupa to adult butterfly, sabi ni Merriam-Webster, nasa proseso po siya, stage by stage. Kaya po kapag ikaw po ay sa Panginoon at Christ-like, hindi po ito overtime, overnight. Hindi porket na tinanggap mo ang Diyos, di ba? Next week, ito ka na, ganito ka na. Hindi po. Intindi mo, may proseso po ang Diyos sa'yo. Hanggang naiintindihan mo yung proseso ng Diyos sa'yo, naiintindihan mo yung proseso, bakit kailangan gawin mo to. Katulad po ganito, ang buhay po Kristiyano, hindi. Nag-struggle ka. Alam mo, ang problema ngayon mga Kristiyano po, actually hindi naman nag-struggle nila ang kasalanan. Ano mo struggle nila pagsunod? Why? Kasi sa the middle of their lives, Lord, ayoko na, suko na ako. Hindi naman nila problema, kasalanan nandiyan sa paligid, lumabas ka yan, gumawa, okay eh. Ang struggle mo yung pagsunod, hindi yung kasalanan. Kaya tayo nahihirapan kasi ang tao ay hirap na hirap mag-obey. Alam niyo po ba yan? Andito pedestrian, ay doon ako para mabili. Di ba? Di ba? May pila, ikot ako dito, relief na dito. Hirap na hirap po tayo. And tulad na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, lahat po tayo ay dadaan sa proseso na inilathala ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapatid, kung ikaw po ngayon ay nandiyan sa stage na yan, at ang nais ng Panginoon ay hagkan mo yan. Kasi may mga tao kasi, 3 kinds of stage of pain. Unang-una, may pain po na sinasabi ng pain of changing. Hirap na hirap sila pag may pagbabago. Bago management, bago yung into a new relationship. Bago lahat. May nahirapan ng tao kasi hirap tayo pag nakasanayan na natin, ito kasama ko, ba't iba nakasama ko? Hirap na hirap. Kaya the pain of change. Pangalawa naman, growing pain. Ibig sabihin, may ginawa ka, binigay mo sakripisyo mo, pero iniwan ka pa rin ng tao, sinaktan ka pa rin. Growing pain. At ano bang isa? Yung mayroon pang dulo ng pain na isa eh. It's a pain of process of pain. Ibig sabihin, masakit pa rin yung naranasan mo, pero alam mo, heal ka na. Nasa healing process ka na. Pero masakit pa rin. Naiintindihan niyo? Pero healing process ka na. Natatanggap mo na sitwasyon, pero habang minsan pag nakita mo yung scars, naalala ko pa rin ito, bakit meron ako nito. Pero I'm good. Pero salamat naranasan ko to. Kasi alam ko paano magpahin ng sugat. At paano alam kong masakit. Hindi ko nababalikan para Di ba? May ganun tao. May mga tao dahil nasaktan, ayaw na. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, one thing na dapat kailangan nating iwasan ay yung mga dating buhay natin na binigay na natin sa Panginoon. Huwag na natin balikan. Hindi labas ka na ni Lord sa 2024, okay ka na, mag-start ka na ng fresh. Huwag ka na ulit pumasok sa isang magulong buhay o magulong lugar. Inalis ka na ni Lord. Kaya pakisabi sa katabi, inalis ka na. Diba? Pinasok ko, okay na eh. Nag-start ka na. Diba? And, just like a butterfly, may proseso po na kailangan natin tahakin, daanin, na minsan tayo may mga maturity, may insecurities pa tayo, meron pa tayo pag nakita natin iba, sana ba kung sinugod ko lang si sana mayaman na ako. Napunta kay may ganun eh. Alam mo yung, teka lang, huwag mo nang huwag mo nang yung guilt ka. Ang pinaka the best kasi na i-move on mo na, let go mo na. Alam mo bakit minsan guilt tayo, minsan sa church? Kasi alam natin, bago tayo sa church, nagkasala tayo, may guilt tayo.
Alam mo kapatid, pinatawad ka ni Lord. Pag pinatawad ka ni Lord, ang gawin mo na lang, lumakbang ka na lang, na nahihirapan ka na rin magpakatino, at least papunta kay Lord. Eh yung isa na nahihirapan ka na magpakagawa ng mali, pero hindi mapunta sa Panginoon. Kaya may mga tao po dalawa yung nakarinig ng salita ng Panginoon, yung hindi nakarinig ng salita ng Panginoon. Meron pa dalawa rin tao, yung kapiling ang Diyos habang buhay, at yung hindi kapiling ng Diyos habang buhay. Yun po yun. At yung may tao na sumunod sa Panginoon at yung hindi sumusunod sa Panginoon. Kaya kung ikaw may sumusunod sa Panginoon at nagtatapat ka sa Panginoon, kapatid, madadagdagan yung testimony mo at balang araw sasabihin mo, Lord, tumatayo ako dahil ikaw ang nagtayo sa akin. Ibang magtayo ang Diyos, saan nagtayo ang tao. Pag itinindig ka ng Panginoon, walang pwedeng magsabi na hanggang dyan ka lang. Kasi yung favor ni Lord nasa iyo. Because you're embracing your new identity. Kaya kung nagbabago ka at binabago ka ng Panginoon sa tamang panahon at sa tamang lugar, kapatid, magala ka. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya unang pag-uusapan natin, the foundation of a new identity, ano po ba? We belong to Christ. Anyone who belongs to Christ. Kaya kung ikaw ay binabago ng Panginoon, sabi nga, ang bagong pagkatao ay nagsisimula mula sa kaugnayan kay Kristo. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili nang hiwalay sa Kanya. Amen po ba? Pag hindi ka hiwalay ka sa Kanya, hindi mo kayang baguhin sarili mo. Kahit nga yung taong hindi mo kayang baguhin. Belonging means surrendering to Christ and accepting Him as Lord and Savior. Kumbaga, illustration, isang alipin sa lumang panahon ay nagbago ang pangalan kapag siya ay binili ng bagong amo sa parehong paraan. Tayo ay binili ng dugo ni Kristo. Kaya kapatid, anyone who belongs to Christ, he is a new creation. Di ba? Wala na yung dating buhay. Huwag mo nang balikan. At kung nag-i-struggle ka pa rin doon, kapatid, ibigay mo sa Panginoon. Siya ang pinaka-the best na takbuhan at sumbungan natin. Lord, tulungan mo ako. Lord, every time na lang nag-iisa ako at walang kasama, feeling ko nag-iisa ako, Lord. Parang lungkot ko. Parang gusto ko na lang Alam mo kapatid, naiinda ka ng Panginoong Isus. Kasi ang Panginoong Isus, loner din siya. Madalas siya mag-isa sa panalangin, pero hindi siya lonely. Ulitin ko, loner si Jesus pero hindi lonely. Marahil mag-loner ka, pero kasama mo ang Panginoon, hindi ka lonely. Amen po ba? Kaya huwag mo isipin na ikaw lang lahat, may bigat, ikaw lang lahat. Lahat ng tao may pinagdadaanan, iba lang yung sa'yo. Kaya sabi nito, marami ang nagtangkang baguhin ng kanilang sarili sa sariling lakas. Ngunit ang tunay na pagbabago ay posible lamang kapag si Kristo ang sentro ng buhay mo. Amen po ba? Amen. Kaya kung ikaw may nagpipray na, Lord, baguhin mo ang aking magulang, Lord, baguhin mo minsan, ang binabago, ikaw, bago sila eh. Lord, bigyan mo pasensya. Bibigyan ka ng mahabang pila. Lord, bigyan mo ako ng tamang partner. Binigyan ka ng tama, yung laging tama. Tapos magreklamo ka pa rin. Tapos magreklamo kayo. Lord, sabi mo, gusto mo yung tama lagi. O yun, bigyan yung tama. Tamang partner. Laging tama. Sabi ko, Lord, yung laging tama, yung hindi may tama. Just kidding. Ito yung biro lang po. Alam mo, tingnan sarili mo, katabi mo. Wala po dito yun. Wala dito yun. Alright, he's the one. Wala pong ganun dito. Eh sabi dito sa John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I remain in you, we bear fruit. Much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen po ba? Amen. Alam mo kapatid, ang sarap naglilingkod sa Panginoon. Alam mo, isang patutupo ng buhay ko yan. Naalala ko, unang January nangyari yung camp, di ba? Tapos may testing agad na nagkatapos ng camp. And sabi ko, nga pa Lord, may gagawin ka pala sa akin kung bakit pala may transition ako. Dadali mo pala ako sa huli. Doon sa lugar na walang masyadong fellowship. Kasi ako kagawa ng fellowship. Kasi dati nasa Sinchon po ako. Pag sabi ko, yay, kain tayo, fellowship. Dalun lang ako eh. Eh ngayon, 1 hour and a half na ako eh. Malamang pagdating ko doon, ubus na eh.
Kaya minsan sabi ko, Lord, why? Kaya nandun ako sa balcony, I'm praying. Probinsya kasi yung holy eh. Pag alas 7, parang wala na masyadong tao. Alam mo yung sa mga kulay yellow yung kanto, yung mga walang, yung ilaw yung yellow, alam mo yun? And di ko alam, nagdadalhin pala ako ng Lord. Transition pala sa akin yung nangyari sa akin. Kaya tinestimony ko to eh, lesson eh. And my wife has transition in her new company. And we are blessed na nandun kami sa bagong company ng asawa ko. At alam niyo po ba, kaya pala hiniwalay ako ni Lord doon sa lugar na mag-start ng fellowship ng Bible study. Kasi mas doon ko pala kumbaga, yung transition ni Lord para sa akin, and next level, yung makilala ko yung asawa ko na kaming dalawa lang. Kasi may mga bagay na, ito pala ganito, ito pala tayo. Nulo na namin appreciate. Isang bagay na talagang may transition. At doon ako sabi ko, doon ang testing area ko na maging tatay para kay Rabi. Kaya sabi ko nga, Lord, andito ako sa lugar na parang ang tagal ng oras. Ang tagal ng oras, di ba? And minsan ang daming fellowship nakikita ko, doon lang ako sa labahay, ang daming fellowship ako. Kaya minsan pag pupunta ako sa ganito, talagang sinusulit ko na. Kasi minsan lang eh. It's lonely on the top. Minsan lang. So praise God, last week, nag-umpisa na kami ng Connect Group, ng Holy, 2. Praise God, may 2. And alam ko, si Lord nga, nag-umpisa sa 3 na kami. So, Brother King and si Jepoy. Si Jepoy po ay nag-enroll lang ng online 4G. Ngayon kasama na po namin siya at AU. And kwentuhan kami bilang tatay. Lahat po kasi kami tatay na. So, when I saw the movie The Forge, it's about discipleship. Na-equip ako, nga Lord, no? Hindi pala dapat paramihan. Quality, hindi quantity. Kasi si Lord ka, nag-umpisa lang sa 3 eh. Di ba, nag-focus siya. Kaya ang discipleship pala, kailangan hindi pwedeng At ang discipleship, may proseso, hindi yung nakatapos ng 4G, patuyo, hindi. Kailangan mo na samahan mo. At natututo ako ngayon. Bilang isang tatay, samahan ko yung anak ko mag-grow sa Panginoon. Si Rabi kasi nag-aaral, pero syempre, pagan yung school. Ilal mo ng Buddha. So, nag-celebrate ka ng Halloween eh. Dati Halloween. Minsan hindi ko hirap i-explain kasi hindi pa alam eh. Pero alam niyo, talaga that's good. Hindi ko muna inaano kasi ayaw kong And bilang asawa, at yun nga, ministry. And belonging to Christ, it means nandun ka sa loob ng kalooban ng Panginoon. Hindi mo iniisip what's next, but sabihin mo, Lord, handa akong sumunod. Basta handa ako. Basta sa'yo. Kaya ibig sabihin po dito, na tayo po isang bilang manggagawa ng Panginoon. Ang bagong buhay nagsisimula po sa relasyon, hindi sa relihiyon. Amen po ba? Relasyon, it's all about relationship. Kaya po tayo, hindi sabi dito, dahil dito ka mag-share, mapabagong buhay mo, lahat magkakaroon ka. Hindi po ganun. Hindi po ganun lang natin. Kaya dito po si Jesus Christ ang pinaka-the best sa buhay natin at siya lang ang pinitinataas sa lugar na to at wala na po iba. And pangalawa, sabi dito, for God bought you with a high price, you must honor God with your body. In 1 Corinthians 6:20. Alam mo, kapatid, are you living as if you belong to Christ? Marahil, sabi ko nga kanina, you're struggling something in your life na ikaw lang at si Lord nakakaalam. Pero kapatid, as long na ibinibigay mo sa Panginoon yan, alam mo ang gagawin ng Lord, sige, gagawin ko yan, babaguhin kita. Daan namin proseso, hintayin mo lang. Walang araw kwento mo yan. Napapuri para sa akin, hindi para sa iyo. Kayo po ba tayo bilang isang Kristiyano? Are we really belong to Christ? Amen po ba? Kasi huwag ka nang magtaka, Lord, bakit ako meron ganito? Si Lord nga perfect na, pero nagkaroon pa rin siya ng mga kailangan, dumaan siya sa pain, dumaan din siya sa because of something. Kaya ikaw dumaan dyan, may something na gagawin ng Diyos sa'yo. Preparation mo yan for the next level. Kung 1.0 ka last year, 2.0 ka ngayon. Amen po ba?
Yung takot mo last year, hindi mo natakot ngayon. Di ba? Kung takot mo magmahal last year, hindi ka natakot magmahal ngayon. Di ba, Joara? Parang example lang yun. Just kidding aside. Wait lang. Eto lang ako, bless lang ako kay Joara. Kasi binibiro-biro ko lang ngayon answered prayer ako. Ayan. Pangalawa, the nature of our new identity, a new creation. Kaya po ganito po. Ang sarap pagpalikan pag binabasa mo born again. Kasi po, ganito yun. In layman's term, in a born again po, ibig sabihin hindi po ito na nakilala ka sa Panginoon, ay okay ka na, perfect ka na, bunga. Hindi po proseso yan. Ang ibig sabihin dito, ang pag na-born again, sabi daw, repent. Dapat may repent, may genuine repentance. And after that, may genuine repentance, alam mo, ang pagiging born again po, hindi po ito kailangan suot ka ng long sleeve puti, at kailangan pareho kayo ng kulay ng buhok, lahat, mahaba buhok, hindi po ganun. Ang genuine po na repentance at true Christian ay binabago sa loob at automatic nakikita sa labas. Amen po ba? Inside out. It starts inside. Kasi pag alam mo may genuine repentance ka, kaya minsan repent and be baptized. Kaya yung kaya meron tayo wawag na baptism, ano na lang yun parang, Lord, alam ko na naiintindihan ko na. Kasi kailangan ko gawin to. Kasi bago na ako ni Kristo. Kaya meron gawa. At doon po nag-upisa yung pag nag-i-involve ka na sa ministry, umaabot ka na ng ibang tao, hindi ka na nahiya mag-share kung sino si Kristo sa'yo. Kasi dati secret agent ka Saka nag-church, tsang dyan lang. Kung nakita ka na Ngayon hindi na, pinagbabahagi mo si Lord Alam mo kung tunay kang manggagawa, bago ka na ng Panginoon, hindi ka na nahihiya. Kasi kaya mo na ikwento ang buhay mo dati na binago ni Kristo. Hindi ka na nahiya. Other people may see you your scars, but the Lord see you, you're healed, and you're ready to be used by God. And sabi dito sa talata, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Kaya naiintindihan mo, yung mga dating tao na wala si Kristo, na dating ginajudge mo sila, naiintindihan mo kasi dati ganun ka rin. Alam mo paano magkaroon ng broken family. Kasi alam mo dati ganun ka rin. Kaya alam mo, mahal mo, pag nagkaroon ka ng bagong pamilya o may pamilya ka, ma-appreciate mo anong meron ka ngayon. Dati wala kang TV, nakikinood ka lang, sarado ka pinto. Alam mo yung may ganun, nasasaktan ka. Ngayon alam mo na, may TV ka na. May TV ka sa kusina, may TV ka sa sala, may TV ka sa kwarto. Paglabas mo, may TV, meron ka mag-cellphone. Magsasawa ka talaga. Why? Pero na-appreciate mo, Lord, dati ganun ako, pero ganun ang buhay natin. Pag nakita mo yung buhay natin mo ngayon, i-compare mo ngayon, Lord, salamat. Kahit hindi ako karapat-dapat, pero binibless mo ako. Pero dati may kasalanan ako, pero inahon mo pa rin ako. Alam mo kapatid, ganito lang yan. Tinawag ni Lord the least, the last, and the lost. Tinawag ka ni Lord kasi alam ng Panginoon, kailangan mo siya. Deep inside your heart, kahit hindi mo inaamin dahil because of your pride, pero sabi ni Lord, kailangan ako niyan. Kahit hindi mo pa tinatawag ni Lord, alam ni Lord, nagpapapansin na si Lord noong pa sa'yo, pero dito mo lang sinunod si Lord sa Taiwan. Sa Pilipinas, baka nagpapapansin na si Lord sa'yo. Pero sa Taiwan ka lang sumunod. Pero yun talaga story ng buhay mo Glory to glory. Kaya po sabi dito, I will give you a new heart. Kayo ngayon, minsan ng Kristiyano na yung dati minumura ako, natatawa pa ako, inalis ang puan inalis ang puan natatawa pa rin ako. Samantala ngayon pagsabihan ka na, huwag kami nabit, masakit naman. Nag-Christian ka na, mas masakit pa yung dati minumura ka, natawa ka lang. Di ba, alam mo yun? Kaya minsan, pag pinagsasabihan ka, o may tao concern sa'yo, kapatid, mahal ka niyan. Alam ko, walang tao may kumakabig sa'yo, ibig sabihin, hindi ka mahal. Bilang isang kapatid po, bilang isang anak, o isang tatay kay Rabi,
Hindi ko pwede bigyan ng anak, ito kutsilyo, laruin mo. Minsan mga bagay na anak, ayaw ko. Hindi niya maintindihan, pero kailang ayaw ko. Kasi ayaw ko siya mapahamak. Marahil ang Panginoon, sinabi sa iyo, tama na. Kailangan mag-shift ka na to a new level. At yun, nandito ka na ngayon. Kaya pag tinataas mo ang kamay mo, pag sinabi ka, walatian ni Lord, may kilot sa iyo. Kasi alam mo yung kalawatian ni Lord, nagpabago ng buhay. Dati magulo yung relasyon mo sa pamilya mo, di mo alam inaayos na rin ng Diyos. Yung dati nagpray ka, Lord, gusto ko ng trabaho, Lord. Ibigay ka ng trabaho. Yung trabaho ka naman, panay-oting, nagreklamo ka naman. Samantalang sa sitio po sa PTI, makapatiran doon, 2 araw na lang po sila. Sa Chickmos, 2 araw na lang silang katrabaho. Dating hindi, kanda umamat, uga-uga sila sa OT. Ngayon po, 2 araw na lang sila. At mukhang may palabas pa yata, pag may anak ka, pauwiin. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, mapalad kayo. Sila, kinetesting ni Lord ngayon. Kayo iba. Kaya iba talaga testing ni Lord. Marahil, yung ibang tao, Lord, bakit yung mga weekend binibless mo? Oo, biniblessing sila pero hindi naman galing sa Panginoon sa wickedness. Pero hindi naman din sila makakain ng gusto nila kasi may sakit sila. Ikaw kahit saan, pwede kang kumain. Di ba? Buo ang pamilya mo. Kaya nga noong December, magala ka kahit yung ulam mo yun lang, masarap, may sama-sama buo kayo. Ano ibig sabihin, be grateful? The Lord will give you a new spirit, a new heart. Nasasabihin mo, Panginoon, salamat. May hindi nga ako. Pag-ising sa umaga, Panginoon, every gising is a blessing. Diba? Kaya, yun po siya sabi dito, a new creation, be grateful. Eh sabi sa Galatians, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano po? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And there is no lack of these things. Ibig sabihin, kapatid, saan ka pa nag-struggle dyan? Diba? Self-control daw po. Saan ka ba? Hindi ko nakakaalam. Diba? Self-control saan? Sa pagkain. Diba? Kapatid, ang banal na espiritu ang magpuproduce sa atin ng bagong pagkatao. Siya ang magtuturo sa atin. The Holy Spirit will convict, convince, and convert. And that's why the Lord, when Jesus, napunta siya sa bumaba ang kanyang banal na espiritu at doon ang pa sa atin. In Galatians, siya po siya sabi dito. At paano? Bakit? Kasi pag tayo inaayos ni Lord sa mga bagay na to, makikita natin yung prutas. And by their fruit, you will recognize them. Nag-struggle tayo sa bagay, nakita ng iba, pero masaya tayo habang nag-struggle tayo kasi alam natin kasama natin si Lord. Yes. Inaayos si Lord ang story ng buhay mo. Kaya huwag mo i-compare yung meron ka sa wala sa iba. Hingin mo, Lord, anong unique ng story ako? Yun ang the best na ikwento balang araw. Kung alam mo yung buhay ni Sister May, Sis May, sa Chipay, dati siyang may girlfriend. Yun ang buhay ni Sister May. Na ngayon, Pastor, ito pong buhay ko dati, may kinakasama akong babae. Talaga, hindi ko alam na ganun ka. Ganito niya. Sabi niya, yun ang transformation, yung hindi mo kalain na si Lord talaga magbabago, hindi ikaw. Kita mo sa tabi mo, may story yan. Pero balang araw, pag nagsabi ng story ng buhay yan, si Lord ang makikita. Kaya kapatid, mag-involve ka sa ministry, mag-involve ka sa discipleship. Hayaan mo mag-grow ka sa ministerial work. And hayaan mo si Lord ang magtakda ng buhay ko. Balang araw, Lord, sa lahat ng pupunta ko lugar, ang pangalan na may kakilala, ikaw. Goodness and mercy will follow me. Bonus na lang yun. And number 3, ano evidence? Transformed life. The old life is gone and the new life has begun. Kapatid, hayaan mo ang Diyos na magtakda ng panahon para sa iyo. Sabi sa Romans 6:6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives.
we are no longer slaves to sin. Kaya po, katulad po ng isang butterfly, the foundation of our new identity belongs to Christ. The nature of our new identity is a new creation. The evidence of our new identity is transformed life. Kaya sabi ko nga lang, glory to glory. Kaya katulad ng butterfly, hindi magiging buong kulay ng ganyan kung hindi siya dumaan sa struggle. Kasi doon siya tumitibay. Kapatid, pag may pinagdaanan ka sa isang bagay ng Diyos sinamaan ka, titibay ka, tatapang ka, yung takot mo hindi takot, yung takot ng iba hindi mo natakot. At balang araw sabi ni Lord, may tatlong bagay na gusto kong maintindihan sa iyo. Una, no sin is too great for God's grace. No life is too broken for Christ to restore you. And transformation is possible when you choose to belong to Christ and embrace the new identity He offers. Kaya kapatid, may umaga na to, isa pong pagbuliwan, dito magtatapos sa question na to. What part of your whole life God asking you to surrender today? Ikaw nakakaalam niya. So He can bring forth the new creation He has destined you to do. Ano ba yun? The Lord will give to you today. And sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan. Huwag kang mahiya, nararanasan mo yan. Kasi minsan tayo akala natin, gusto makita na iba. Tagal ko ng Kristyano, yung pa rin yan ako. Kapatid, walang matagal o bago. Ang ma-add sa'yo ay testimony kung paano mo na-overcome kasama si Kristo. Kaya sabi na sa Colossians 3:10, dito magtatapos, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Christ-likeness is everyday journey. Hindi po ito isang one-day event. Araw-araw. Kaya po, tayo ay araw-araw binabago ng Panginoon. Mo ba? Kaya ang pagiging bagong nila lang ay may bunga na nakikita sa pagbabago sa ating kilos, pananalita at layunin. Kaya yung umaga na ito, kapatid, isa lang ko lang. Tuloy lang ko lang iwanan. Hayaan mo ang Diyos ang magkwento sa ibang tao ng buhay na nakita sa iyo. Amen po ba? Ngayon may excited ka. January pa lang ngayon, umpisahan mo, fresh start. And ayahan mo ang Diyos gumalaw na malaya sa buhay mo. Ano ang bahagi ng iyong buhay na kailangang sumailalim sa kapangyarihan ni Kristo? Ano po yun? Una, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay at yakapin ang bagong simula. At isabuhay ang iyong bagong pagkatao araw-araw. Ano po yun? Christ life. Amen ba? Di matatapos ang problema. Dadaan. Wala ang tao may kanya-kanyang problema. Hindi po patatapos yan. Pero yung favor ni Lord at yung gabay ng Panginoon hindi rin mawawala sa iyo. Hawak ka ng Diyos. Hawak ka ng Panginoon. Hindi ka niya bibitaw. Amen po ba? Manalangin tayo. Panginoon, salamat o Diyos. Lord, Panginoon, sa pangatibagong buhay at bagong pagkatao sa pamamagitan ni Kristo, Panginoon. Lord God, we surrender our lives to You. Panginoon, tulungan mo kami na iwan ang lumang buhay na puno ng kasalanan at yakapin ang bagong simula na binigay mo, Panginoon. Naway makita ng ibang tao sa aming buhay, Panginoon, ang ebidensya ng pagbabago ng dulot ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, turuan mo kami na magtiwala, Panginoon, at mamuhay na bagong pagkakilanlan ni Kristo. Panginoon, marahil may mga tao ngayong umaga na to, Lord God, physically, pagod sila. Mentally, drain na sila. At Lord, sa lahat ng ito, pag niluluhod namin sa iyo, Lord, man, totoo, sabi ng ibang tao, Lord God, hanggang doon lang kami sa tingin nila. Pero Lord, pag ikaw gumalaw, lalampasan pa yan, Panginoon, sa inakala nila. Lord, mahirap din malayo sa pamilya. Mahirap din, Panginoon, yung isang bagay, Panginoon, na wala tiwala, relasyon, Panginoon. Lord, tulungan mo kami.
Lord, balang araw, kwento na to, Panginoon, Lord, yung makikita ikaw sa buhay namin. Lord, Malon, I pray for those people right now, Lord God, na mayroong karamdaman in Jesus' name, Lord, heal them, Lord. And Lord, I pray doon, Panginoon, sa lahat ng kailangan ng financial breakthrough in Jesus' name, Lord God, just open the floodgates of heaven and pour out your wonderful blessing in their lives. So, Panginoon, Lord, tama na. Tama, Lord, lagi kami tumatakbo, Lord God, sa iyo. Lord, dapat na habang naman naranasan namin yung itong buhay na meron kami sa iyo, Lord, mas lalo kami nagsusumiksik sa salita mo, sa presensya mo, Panginoon, Lord God. Enough is enough, O God. Tulungan mo kami tumapang, Panginoon. At makita, Lord, ng ibang tao kung bakit kami tumatayo, Panginoon, dahil sa iyo. Lord, marami kami iniyak. Marami kami, Panginoon, pinalangin, Panginoon. Hindi man nangyari, Panginoon. But Lord, alam ko at alam namin, Panginoon, mas maganda yung plano mo, Panginoon. Lord, gusto namin magsimula ngayong taon na ito ng tama. And Lord, pinapanalangin namin din, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. We pray for our government, Lord. Lord, bigyan mo ng kapayapaan ng aming bansa. At Lord, may mga kapaktiran kami, Panginoon, din dito, Lord. Hindi naman magtatagal dito, Lord. Lord, may pangkamba sila. Anong susunod? Lord, habang nagtatapat sila, Panginoon, Lord, God, alam ko, Panginoon, goodness and favor and mercy will follow them. Lord, hayaan mo magtapat kami sa iyo. Lord, sawa na kami, Lord, mabuhay sa kasalanan, Panginoon. Lagi na lang kami may guilt of sin, Lord. Lagi na lang kami guilty, Lord. Lord, alam mo ba, Panginoon, pinatawad mo na kami. Lord, naharap kami, tatayo kami sa panibagong yung ng chapter ng taon na to. Nadala-dala namin ang galak, tibay, lalim sa iyong salita, at tapak ibahagi na kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Glory to glory, Lord God. And Lord Jesus, whatever happens, you will get all the glory, all the honor, all the praise. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa lahat ng bagay na ginawa sa buhay namin. Lord, thank you for everything. Lord, sa iyo ngayong umaga na to, Lord God, na-refresh kami ng iyong salita, Panginoon. Lord, ahakbang kami by faith, not by sight. And Lord, salamat sa mga kapatiran ko ngayong umaga na to, Lord God. Dinala mo sila, hindi aksidente. Maraming may mga bagay dito, Lord God, na sira ang relasyon sa pamilya. Lord, ayusin mo. Lord, tulungan mo kami. Lord, tanggalin mo yung pride. Lord, ibaba mo kami ng iyong salita, Lord. Humble us with your word, Lord Jesus. Yung taon na ito, Panginoon, ibalik mo yung sigla ng relasyon sa pamilya. Ibalik mo sigla sa relasyon sa pagkakaibigan. Ibalik mo relasyon, Lord God, sa ministerial work. Yung iba, Lord, pagod na mag-ministeryo, nakakapagod, Panginoon. But Lord, the joy of the Lord is our strength. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Lord, heal us inside out. Lord, ibalik mo yung sigla sa paglilingkod namin sa iyo. At ahambang kami ng taon na to, na may papuri at dakilang pagsamba sa nag-iisang pangalan at tagapagligtas ng aming buhay na si Kristo. Lord, salamat, Panginoon. Bless our church, bless our ministry partners, bless our pastors, the leaders of this church. Thank you, Jesus. And Lord, yung mga umuwi na sa aming mga kasamahan, i-bless mo rin sila. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa. At Lord, excited kami for this week. At Lord, walang ibang ibabahagi kundi ang pangalan ng Jesus. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang Logos Global Missions, Taiwan, ang Nancy na lugar na ito, Panginoon. Sa lugar na ito, Lord, marami pang leaders na tatayo. Sa lugar na ito, maraming misyonaryo na itatayo mo. Mga pastors, O God, evangelists, O God, and even, Lord God, itatayo mo yung pamilya dito, Panginoon, Lord God, na mabubuo, Panginoon, na may Kristo sa kanilang puso. Salamat, O Diyos. Thank you, Father God, for everything. Salamat, Lord. Excited kami sa gagawin mo. Salamat sa lakas na galing sa iyo. Sa iyong pinagkakatiwala ito lahat ng Panginoon, nabalik ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat magsabi ng Amen. Amen. To God, the Lord. Ito parang kapatid ko, the best God, give the Lord the best
this last offering that we have. Si Simon, Ayun, blessed Sunday po sa ating lahat. Masaya po ba ang lahat? Siyempre, nanalo tayo pa. Nanalo tayo sa raffle and sa mga bonus na binigay sa atin ng Lord. Kaya, ayun, answered prayer, tayong lahat. Tayo pa lahat, ASI and XP and OCD. So yun, dahil nanalo tayo, dito tayo sa tithes and offering. Sabi nga dun sa Matthew, tsaka yung pagbagsan yung Bible natin sa Matthew chapter 19, chapter 6 verse 19. Sabi dito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha dito. Verse 20, sabi nga, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na nanihira at walang makakapasok na magnanakaw. So dito pinapaalala ko sa atin ni Jesus Christ na huwag tayong mag-ipon ng material na bagay dito sa mundo nito na. Kasi diba, pag mag-ipon tayo, sabi nga dito, may kalawang nasisira o kayamanan. So, ano ibig sabihin ng Lord na huwag tayong, dapat makontento tayo, hindi dapat lahat binibili natin para ipunin natin. Diba? Na ang ibig lang sabihin talaga ng Lord na lahat ng binibigay niya sa atin is dapat i-acknowledge natin ang Lord na siya yung bigay. I-acknowledge natin na ang lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. So, hindi naman palingid sa ating sa yung balita, diba? Yung sa California, diba? Kung saan talaga nasunog, diba? Yung nawala lahat ng mansion ng mga nasunog lahat ng abo, yung mansion ng mga sikat na artista, diba? Sa Amerika. So doon makikita natin na ang lahat ay temporary lang, diba? Ang pera natin, yung car na meron tayo, bahay, temporary lang, diba? So doon pinakita sa atin ng Lord na kaya niyang kuhanin ang lahat. Siya yung nagbigay, kaya din niyang kuhanin kung anong meron tayo. So ano ba yung bilang aral sa atin is, kung ano yung meron tayo, dapat natin i-honor ang Lord, i-acknowledge. Diba? Dapat natin ibalik sa Kanya ang papuri, hindi lang yung papuri, yung ikapuri man na hinihingi niya sa atin. And then sabi nga dito sa Lord lang, diba, ang panghabang buhay. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 20, mag-ipon kayo na kayamanan sa langit kung saan walang insekto at walang mga maninira at walang makakapasok na magnanakaw. So doon tayo mag-ipon kasi wala talaga insekto doon, walang kalawang na naninira. Hindi kagaya dito na mga damit natin ang bilis ng sera. Doon wala. Sabi nga ng Lord, sabi nga niya sa pangako niya nga sa John chapter 14 verse 2, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ko roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Maraming mansion doon sa langit, kaya doon tayo mag-invest. Kasi doon, safe yung ano natin. Dito hindi safe kahit pera natin. Hindi safe. Maraming scam ngayon, di ba? Kaya, ayun lang, naalala sa atin ng Lord na hindi naman, ano lang yung, will naman ng Lord na pagyamanin tayo. So, ang gusto lang ng Lord is, i-acknowledge natin kung ano ang lahat ng mga binigay niya sa atin. Huwag natin siya kalimutan. Kung pinagpapala tayo ng Lord, huwag natin siyang kalimutan na siya yung nagbigay ng lahat. Kaya, ayun lang mga kapatid, ating pag-prayer natin. Thanks and okay. Sige. Yes, God, God in heaven, Lord, ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat ng banal at dakila, Lord God, at Diyos na hindi mabilang ang kanyang himala, Lord God. Kayo ang dapat namin purihin, pasalamatan, dahil makabuti niyo pong Diyos, Lord God. Ang Diyos, Lord God, na nagbibigay sa amin, Lord God, at ang Diyos din ang kumukuha, Lord God. Na kung ano mang lahat na meron kami, Lord, ay sa inyo po, Lord God. Kaya napakasalamat kami, Lord, sa buhay na binigay niyo sa amin. Patuloy na kalakasan, good health, Lord God, higit sa lahat sa patuloy na protection mo sa amin. Salamat dahil walang mahirap sa inyo. Lahat ay kaya niyo pong gawin, Lord God. And thank you, Lord God, sa
God, na patuloy na walang ibang mapagpag, kundi kayo lamang, Lord God, na ang gagawin lang po namin is surrender yung life namin sa inyo. Kaya salamat, Lord, sa buhay ni Bro Arlen, Lord God, patuloy na ang manalisar na kanyang puso, kayo na po ang kumahalang tugulin, Lord God. And we pray na patuloy na wisdom, Lord God, and anointing power na nagmumula po sa inyo, Lord God, na patuloy mong i-pour out sa kanya, Lord God. Maging Lord, patuloy mo siyang i-bless, Lord God, maging ang family niya, Lord God. And we pray na patuloy mo gamitin, Lord God, ang buhay niya to glorify you, Lord God. And salamat sa buhay niya, Lord God, na nandun na-encourage kami, Lord God, na ginamit mo yung siya, Lord God. Nandun yung life niya, Lord God, na nakaka-encourage sa amin upang patuloy kami maglingkod sa inyo, Lord God, bilang iyong mga anak. And thank you, Lord God, sa aming tithes and offering, Lord God, na sa inyo po ito at ipabalik po namin sa inyo bilang pasalamat namin sa inyo, Lord God. At bilang salamat, Lord God, sa buhay na binigay niyo po sa amin, Lord God. And thank you sa pagpapala niyo po sa amin palagi, Lord, at maging sa kampanya na ginamit niyo po, Lord God, bilang instrumento upang papalain kami, Lord. Thank you sa mga bonus, sa mga answered prayer, Lord God, na blessings, Lord God, na binigay niyo po sa amin, sa sahod, Lord. Thank you sa lahat, Lord God. Salamat din, lalo higit sa inyong mga salita, Lord God, na nagbabago sa aming buhay, Lord God. Thank you. And ikaw na po ang bumahala, Lord God, sa aming lives. And we pray, Lord God, na gamitin mo lamang ito, Lord God, sa inyo lamang mo, Lord God. Sabi mo nga, ang iyong tithes and offering is holy para sa iyo, Lord God. Ikaw na po ang protect nito, Lord God. Kayo na po ang bumahala sa mga kapatid namin nandito, Lord. Patuloy po kaming pagpalain, Lord God, pagking ang pamilya namin, Lord God, na sa bansang Pilipinas. Thank you, Lord God, sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasalamat, Lord God. In Jesus' name,